nangyari. Masabi ko pa na sobrang demanding ng role ni Padre Burgos. Sobrang demanding and challenging na paggawa ng isang historical film. Pero siguro isa na lang po ipipinpoint ko at yun yung unang beses na nakita kami ni Pepe para sa isang final casting. Basta tinanong niya ako at doon ko naiintindihan kung ano yung pinaka-core ng pinaglalaban at feeling ko nararamdaman ng tatlong paring martir during that time. Tinanong ako ni Pepe ng sino yung nag-i-inspire sa'yo? Ano yung naitutulong ng inspiration na yun sa'yo? At meron na bang nangyari sa buhay mo na tingin mo wala kang control sa nangyayari ngayon? Hanggang sa doon ko naiintindihan, nung una sabi ko hindi naiintindihan, pero nung bandang huli, after reading the script several times, doon ko nalaman na, okay, yung pinagalaban nila hindi lang siya about sa mga pare, sa secularization of church. About pala siya sa ulay nating mga Pilipino, kung saan tayo pinanganak, dun pala siya. So, yun yung parang out of control na, pero anong gagawin mo? Yun. Siguro yun yung naging pinaka-core po, aside from lahat ng mga researches na mga available sa Jesuit Communications, sa mga historians po natin, and also my own research. Thank you. Dante? Ako po sa isang malaking karangalan para sa akin na makapasama rito na gumanap na bilang Father Mariano Gomez. Alam kong medyo mahirap nung kausapin na ako ni Direk na sabi ko nga hindi tayo pwedeng lumayo sa totoo na kung ano talagang nangyayari kailangan malaman ng manonood. Hindi tayo pwede lumayo sa katotohanan. So, ipinaliwanag naman sa akin kung paano takbo ng istorya. Sabi ko, napakaganda. Maganda. Ako nga, pinapanood ko kanina, marami pa akong nakita na hindi namin naisama. Na parang meron pa kami ako sa palagay ko na parang meron pa kami dapat na mas ipapakita pa. Sana kaya lang medyo ahaba po ng ahaba ang istorya. And sa aming director na bagamat masasabi kong bata pa, pero mahusay. So, hindi po kami lumihis sa katotohanan. Ibinigay namin kung ano yung magagawa namin. We did our best. At nagagalak naman ako itong mga kasama kong dalawa. Magagaling. Asan si Yenchong? Anda! Magagaling. So, sasamantalay ko na rin. I would like to thank you all na nandito kayo. At sana po maging matagumpay itong ginawa namin gumbursa. Ginawa namin lahat ang aming magagawa. Salamat po. Ako po yung naging preparation lang siguro parang kalahati na lang po kasi pagdating mo sa set, ang ganda nung pagkakagawa ng damit na kapag sinuot mo, mararamdaman mo na siya kagad. Tapos, nandun po yung language coach namin. Shout out kay Sir Romel. Yes, sir. Siya po yung kahit po madaling araw na nag-request po ako na mag-rehearse, handa po siya parati. Tapos, sa Jescom, sa historians na nakausap namin at tumulong sa amin, parang nailatag na po lahat ng maayos bago pa man po kami magsimula. Tapos itong pong lahat dito na nakikita nyo dito sa amin, ang gagaling na kapag ginawa na nila yung trabaho nila, madadala ka na lang ng madadala. You just have to react and it's such a beautiful ensemble. Thank you. Can we hear from Direk? Sa pagsulat po ng script, sinimulan po ito ng Jescom 2018.
And then actually, mag-roll na po sana kami ng 2020, tapos biglang nagka-pandemic. This was supposed to be a tribute to the 400 years of the church in the Philippines. But still, 500 years, sorry, 500 years. But even though that time passed because of the pandemic, when things started to normalize, I'm so grateful that JESCOM continued the process. So napakadami pong research materials from the text of history. Si Father Schumacher was our ultimate basis. We have our historical consultant, Father Rene, is over here also. Not always on set. We really wanted to be as close to history as possible. Although, admittedly, meron talaga mga creative license dahil kwento pa rin ito, pelikula pa rin ito. But everything had a basis in history. Yan po. Thank you and congratulations. Okay, now for our next, we have Anne Manhit of Push. Good evening. Congratulations also. The movie, first of all, was so amazing from start to finish. Opening pa lang, grabe na yung impact niya hanggang sa matapos. And I'm sure everybody here who's watching really had their own favorite lines, favorite scenes also that we will bring long after the MMFF season, I think. But I would like to ask the younger members of the cast, ano yung linya o eksena na masasabi niyong tumatak sa inyo at dadalhin niyo, and why do you say so? Okay. Mga ulol! I think yung linya na talagang tumatak sa akin ay yung linyang mamamatay kayo bilang mga pare. Yun lang po yun. That was what it was about. For me, for my role. Okay, thank you. Thank you. Ano raw yung linya tumatak sa buhay mo? Kayo ba matatawag di ba sarili niyong Pilipino? Si Bergüenza! Ako po, para sa liwanag. At saka, may isa pa, bakit ako matatakot kung nagsasabi ako ng totoo? Hanggang ngayon, ganun pa rin yun. Favorite line ko po is Kuya, saan po ba tayo tutungo? Mental block ako bigla. Parang yung sinabi ni Kuya Epi na matatawag mo pa sarili mo isang Filipino. That whole scene, yung kina-question nila yung identity nila bilang isang Pilipino, bilang isang native. Sobrang memorable sa akin yun. Thank you. Mga putang ina nyo. Ako po hindi line. Gusto ko yung buong monologue about hindi naniniwala si Padre Gomez sa malas and Bible verse, Romans 8 verses 8. Yes, 8:18. So hindi po siya line. Hindi ko pa ma-memorize. Monologue po siya. Khalil! Ako po yung eksena ni Sir Dante at ni Cedric. Hindi ko lang nakalimutan ko yung exact line, pero yung idea na sila yung naging mitya para sa liwanag. At eventually si Rizal ang naging naliwanagan. So yung idea na yun. Siyempre po from the Favorite scene ko po yung kay Kuya Tommy. Yung mayroon siyang dugo dito sa mata.
Thank you po sa inyong lahat sa pagnonood ng Kampusa. Tinapos na niya. Okay, tapos na po pala. Tinapos na. No, just kidding. Okay, for our next one.